natin yung mga Duterte kanina. Di ba? Mga Duterte na pag-uusapan natin. Eto, pag-usapan natin. Etong si Eric Yap na BFF ni Pulong, mga kababayan, ay napabalitang freeze na ang asset. Siyempre, dahil yung dalawa na yan ay magkakabit, mga kababayan, sa issue ng rock netting. Ha? At dahil na-freeze na ang asset nitong si Eric Yap, mga kababayan, naku po, itong si Pulong. Hoy, tamad talaga no, mga Duterte. Tapos gustong-gusto nyong iboto, magaling daw. 2 months, mga kababayan, sa 17 countries, gusto niya na magbakasyon, humihingi ng clearance. Humihingi po. Diyos ko. Ano pa magagawa ng mga ito? Kapag ang mga tao, public official, lalo ng mga legislator, puro bakasyon lang ang gusto, dapat tuluyan nyo ng pagbakasyonin. Ay, Nyoy Bulante. Okay. Lakay GP, wag kang titingin kasi ng pangit, sa magaganda lang. Mga kababayan, okay? So ito, si Pulong, ano pa talaga ang plano niya? Bakit kailangan magpunta siya sa 17 country, mga kababayan? Ako sa totoo lang, iisipin nyo, nung nakaraan, ganito rin ang ginawa niya eh. Nagpaalam din siya. 'Di ba? Mukhang may inaayos 'tong mga 'to eh. Mukhang may itinatago. Mukhang isinisafe na nila yung kanilang mga yaman. Lalong-lalo na ngayon, mga kababayan, na itong si Digong Duterte ay hindi na makalabas. 'Di ba? Lalong-lalo na ngayon, si Sara Duterte ay kakasuhan di umano nila Antonio Trillanes ng plunder. At kapag nakasuhan ng plunder, mabubuksan yung kanyang bank accounts. Siyempre, itong si Pulong, dahil nga po freeze na ang asset ni Eric Yap, pag naimbestigahan, kasi nasimulan na eh, meron ng mga ghost projects na nakita dyan sa Davao. Dito sa rock netting, bakit nila ipiprease kaagad yung asset ni Eric Yap? Kasi meron na silang nakitang probable cause. 'Di ba? At syempre pag nag-iimbestiga sila, kaakibat na 'yan. Kaagapay na 'yan. Mga kababayan, karugtong na 'yan itong si Pulong. Kung magkano yung pinakinabangan nila sa mga rock netting project na 'yan. Okay? So sa madaling salita, GP, si Pulong ba itinatago na yung kanyang yaman sa ibang bansa? Siguro naman, mga ka-GPnatics. Kasi hindi normal sa isang tao kung iisipin nyo na magbakasyon. 'Di ba? Consistent, dire-diretso sa 17 bansa habang ikaw ay magtrabaho. It appears to me, unang-una, tamad ka talaga. Pangalawa, meron ka talagang motibo na gagawin kaya kailangan mong pumunta sa ibang bansa. Hindi naman, sabi ng iba, parang coincidence nga talaga, no? Na pupunta siya, pati itong sila Jinggoy. Nagre-request din na payagan silang lumabas ng bansa. Kung iisipin ninyo, may mga kaso, may mga nakabinbin ang mga ito, tapos magre-request na payagan silang lumabas ng bansa. Anong iisipin natin? 'Di ba? Ayon dito, mga kababayan. Sabi meron akong komento na nakita, no? Basahin ko lang sa inyo. Sabi dito ni Mark Ian Everyday, siguro naka-ano kayo dito, naka-support kayo. Sabi niya, 7 countries from December 15 to February 2026. Mga kababayan, I always believe in giving people the benefit of the doubt.
pero may mga pangyayari talaga that make you pause. Tapos mapapasabi ka na lang very quietly but very sincerely, wait lang, what is happening? Totoo naman eh. 'Di ba? Ano ba nangyayari? Bakit kailangan pumunta sa 17 country ni Pulong ASAP? 'Di ba? In a normal circumstances or sabihin natin sa mga normal na tao, ibig sabihin si Pulong abnormal. Hindi, ganito mga kababayan. Meron naman siguro mga gumagawa niyan, pero parang ngayon lang ako nakakita talaga eh. Ngayon lang ako nakakita ng gusto. Ay, Mama Labs. Ano? Buffering? Baka sa'yo lang yan. Hindi na, okay naman yung net ko. Okay naman. So, parang ngayon lang ako nakakita ng isang tao talaga, mga kababayan. Kasi ako nung ako nagtatrabaho, no, lagi akong parang halos ayaw na ayaw kong umabsent. Siguro magkaiba kami ng style kasi ako gusto ko laging top. Okay? Ito siguro patapon. Patapon. Pero mga kababayan, sabi ko nga kanina, nagkataon lang ba ito? Nananadya? Palagi ko mayroong motibo. Kaya gustong umalis dahil may gustong itago. 'Di ba? Sabi pa ni Ian, because honestly, I say this with all due respect, when a public official suddenly wants clearance to travel to 17 countries, hindi mo maiiwasan magtanong. 'Di ba? Hindi malisyoso. Hindi means it's simply logical. And yes, netizen have been buzzing kasi timing is everything. Di ba? Very timely. Very timely. Itong ginagawa na to ni Pulong, mga kababayan. Kumbaga, sabi nila, kung kailan hinog na, di ba? Kung kailan hinog na yung gagawin sa kanila. Kasi, andito na eh. Si Eric Yap. Oh, yung kanyang bank account na freeze na. Mga kababayan. Kumbaga parang inuunahan na ba ni Pulong Duterte na sumunod siya dahil yung kanyang BFF na karugtong ng rock netting issue ay na-freeze na yung asset. Baka as soon as possible, ako na yon. Kasi syempre, mga kababayan, kapag nag-imbestiga, nakasuhan. Pag nakasuhan, makukulong. Oh, di ba? Kasi ang gagawin yan, maglalakbay siya. Kunwari, hindi niya inaayos. Kunwari lang GP, ikaw naman, advance ka masyado mag-isip. O sige, sabihin na natin, mali ako. Talagang gusto lang niya mag-travel, maghanap ng maraming chicks sa iba't ibang bansa. Ano-ano pa yung mga bansa na yon, mga kababayan, na etong gustong puntahan. 'Di ba? Nitong si Pulong. Oh. Ano yung mga nakalagay dito? Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, dapat pati North. Punta mo na rin. Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, tapos Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore. Mga kababayan. Kunwari, hindi naman talaga siya magtatago ng pera. Pero, ang nakikita ko dyan, he would like to parang testing the water. Testing the water. Yun ang right term na gusto kong sabihin. Kasi, since na-freeze na yung asset ditong si Eric Yap, mag-iimbestiga. Pag napatunayan, may probable cause, mga kababayan, makakasuhan, makukulong. Siyempre, pag nakulong, dawit ang pangalan ni Pulong. Ganon din ang mangyayari. Pag nakasuhan si Eric Yap, matik kasama siya. Tama? Kapag nasa ibang bansa siya, matik ang escape. Hindi na yan babalik. Magsisik na rin yan ng asylum. Sasabihin niya, pinupolitika rin siya. Pinupolitika, hindi naman pumapasok. Diba? Testing the water yung gagawin nito eh. Kumbaga si Eric Yap, sakripisyo ka muna.
Tingnan natin kung ano magagawa nila sa'yo. Pag nagawa nila sa'yo, kung makulong ka man, bahala ka na sa buhay mo, basta ako ligtas. 'Di ba? Pero yung ibang naratibo, ako naniniwala din sa isang naratibo na aayusin nito yung kanilang mga pera. Yung kanilang mga ninakaw. Yung mga nakaw na pera. Inaayos nito. Baka ang gawin yan sa bawat pagpunta sa iba-ibang mga bansa, mga kababayan, meron yan dyan na pagtataguan. 'Di ba? Maaring syempre hindi sa pangalan nila, sa ibang tao 'yan. Ipapangalan. Oh, sabi ni Ma'am Jenny Ramos, dinaig niya pa yung tour concert ng SB19. Middle East wala. Hindi niya yan pupuntahan lahat. Di ko lang ang ibo dyan para mahirapan matrace. Tama. Hindi niya yan lahat pupuntahan. 'Di ba? Good observation. Yan din yung nakita ko dyan. Hindi lahat yan pupuntahan. Sabi ni Riotronics, curious ako in reality. Impossible yan. Pag normal na airplane, hindi kaya gamit ng Gulfstream. 2 buwan kasi to eh. 2 buwan. Kung 17 yon, i-divide na lang natin. Ilan ba yung buwan? 'Di ba? Ilan ang araw sa isang buwan? 30 days to 31 days. Okay, sabihin na lang natin 30 days times 2, that's 60. Okay? 60 days. I-divide mo sa 17, ilan 'yan? Kung ano yung minimum na stay niya sa isang sa isang country. Okay? 60 divided by 17. So at least 3 days. Pucha mga kababayan. Eto ha. Tama. Good observation talaga eh. Good observation. Hindi niya lahat pupuntahan to. Guys, napakahirap nito. 3 days ka sa bawat lugar na yan. Nakakapagod to. Nakakapagod to. 'Di ba? Oh. Bago pa lang mag 3 days, syempre gagayak ka na niyan. At hindi naman basta-basta mga ka-GPnatics, 'di ba? Meron yung mga interval pa yan, may mag-aantay ka pa ng flight diyan o mag-aantay ka, 'di ba, ng schedule o something like that. Very very annoying. Puta, sakit sa ulo nito. Napamamuray, no? Hindi totoo. Masakit yan sa ulo. Tatlong araw lang stay mo. Siyempre, yung buong araw na yan, hindi mo naman yan makukuha ng buong 3 araw talaga eh. 'Di ba? Dahil yung schedule mo, the next day na. O, magbe-prep ka pa niyan maaga. Oh. Not unless may Gulfstream daw. O, na napakabilis. Ilang yun? Dapat hingian ng travel ticket, dapat sinabi kung naka-private plane or hindi. Sa air na lang siya mag-stay. 3 days lang yata. Di ba? 3 days nga. Ma'am Marlene Valencia. 3 days. Ang minimum stay niya sa kada bansa na pupuntahan niya. Mabigat-bigat yun kung gusto niyang puntahan lahat yan. Grabe Pulong, may world tour ka pala. Di kami nakabili ng ticket. Ay, Ma'am Kawamura Dayanara, tama ka. Lalawit talaga ang dila niyan. Kahit ako, bigyan ako ng pagkakataon. 17 countries in 2 months, hindi ko pupuntahan yan. Lahat? Hindi. Why should I? Diba? Why should I? Mga kababayan, papagurin ko yung sarili ko. Hindi ko mai-enjoy. Kung gusto mo mag-enjoy, pili ka ng 5 or pili ka ng sabihin natin 8. 'Di ba? Oh, pinaka-minimum na mai-enjoy mo yung lugar at least 5 days to 1 week. Oh. 'Di ba? Sa dami ng ninakaw na i-deposit yan sa mga bansang pupuntahan niya, makapal mukha ng hinayupak na yan. Swiss Bank ang pupunta niyan para magtago ng pera. Oo. Baka isang bansa lang ang pupuntahan niyan, sabi-sabi lang niya na 17 countries para malito ang gobyerno. Pwede rin. Pwede rin. Di ba? Pwede yan. Lahat naman yung mga sinasabi nyo is all possibility. Mga kababayan, decoy, di ba? Kasi nga naman,
kapag isang bansa lang ang i-declare niya doon na hinihinging clearance, within 2 months, hindi siya papayagan. So, kailangan niyang maglagay ng mga bansa na ganito ng napakarami para yung ma-justify niya na talaga siya ay pupunta ng ibang bansa. At kailangan ko ng 2 months. Dahil, grabe naman kung isang bansa lang tapos sasabihin niya kailangan ko 2 months. Overstay na yun. Diba? Baka yung mga binanggit na bansa, wala doon ang paglalagay niya ng pera, hindi niya sasabihin. Hindi, mga ka-GP Natics, kasi alam nyo, hindi nyo rin naman basta-basta matitrace eh. Kung papayagan to si Pulong, kung maglalagay siya ng pera, syempre ilalagay ito sa ibang pangalan. Hindi naman pwedeng pangalan niya dahil madali yun makikita. Diba? Ibahin nyo si Pulong, may special power, daig si Superman. Ay, oo. Matindi yan, mga kababayan. May superpower yan, di ba? Superpower sa Chika Baby. Basta ako, ang alam ko dyan, may isa o dalawang bansa lang talaga yan na mag-i-stay siya doon ng matagal. At magpaplano. Anong plano? Masamang plano. Myra Domingo, may tatak naman sa passport bawat bansa kaya monitored yan. Exactly. Tama ka din doon. Kaya nga, sabi ko, hilong talilong yan pag pinuntahan niya yung 17 na yan. 3 araw ng 3 araw. Bago ka lumipat ng ibang bansa, yung 3 araw na yan, hindi yan mabubuo mo yung 3 araw. Siyempre, magpiprep ka. So, 2 days na lang yan, sabihin natin. Hirap niyan. Kaya malaki yung posibilidad na yung ibang bansa dyan i-skip niya. I-skip niya. 'Di ba? Para yung ibang lugar mas makapag-stay siya ng matagal. Sabi ni Melski, 3 days means pag 2 days sulitin oras tapos kinabukasan bang 3rd day larga ulit. Melski, sige ikaw, 'di ba? Hindi try tanong ko lang hindi walang masama dito. Kaya mo ba 'yon sa 2 buwan? 2 days ng 2 days tapos lipat ka ng lipat? Parang mahirap 'yun. 'Di ba? Sir John, si PBBM ay negosyante. Ang diskarte na lang yan, basang-basa ng Pangulo. Papunta pa lang sila, pabalik na ang Pangulo. Yun. Baka may unknown passport. Pwede. Planado na yung travel niya para kung magkabukingan na ng tuluyan at makasuhan siya, malilito ang government. Yan nga yung sinasabi ko kanina eh. Mga kababayan. So kapag natuluyan na si Eric Yap, mga kababayan, naka-escape na si Pulong. Hindi na siya mahihirapan na lumabas. Hindi na yan babalik. Ganun lang yan. Babalik man yan, if ever, na manalo yung gusto nilang manalo sa 2028 na si Sara Duterte. Ang problema, nilay down ko na yung predicate sa inyo kanina na sabi ko, itong si Sara Duterte malabong manalo. 'Di ba? Dadaan to sa butas ng karayom. Yung butas ng karayom na yan, hindi basta-basta. Nandyan si impeachment. Nandyan si anti-dynasty at marami pang iba. Kasi sa Senado, alalahanin natin, sa Kongreso, meron dyan number games. Wala nang kakampi si Sara Duterte. Kita nyo? Si Sir Smokey, nung umuwi ng Pilipinas, 3 week nga, nakakapagod na. Yun pa kayang 3 araw. Sa 2 buwan, 3 araw ng 3 araw. Sabi, yung 3 araw na yan, for sure, 2 days lang dyan ang magagamit mo. Okay, 2 days ka mag-i-stay, lilipat ka. 2 days ka mag-i-stay, lilipat ka. Kasi yung pang 3rd day, yan yung lipat, yan yung yung flight mo eh. Kasi maglalaan ka ng medyo mahabang oras, 'di ba? Alam naman natin pag nagpa-flight tayo, kailangan maaga ka before your flight. Hindi ka pwedeng pumunta doon na paalis na yung eroplano. Hindi po pwedeng ganoon. Kailangan, mga kababayan, advance ka. Di ba? Kami nga nagpunta ako ng Mindanao eh.
Lang yan, flight ko, alas 11 yata yun. 9 pa lang, kailangan nandun na daw ako. Oh. Eh, syempre, kung malayo ka, di ba? Magta-travel ka, o magko-commute ka, o sabihin natin, kung meron kang private na sasakyan, ganun pa din. Oh, pag kinaya ni Pulong yung 17 na yan, ano yan? May tama. Oh. Papayagan kaya siyang umalis? Yan ang katanungan. Oo, kakain talaga ng oras. Tama, Sir Smokey. Yun nga, explain ko 2 days lang magagamit pang 3rd day na. Ayun, di ba? Sabay larga. Kaya nakakapagod, Melski, di ba? Oh. Ay, ako. Pero, alam naman natin talaga na merong something sa mga ito. Basta ang isang tao, mga kababayan, mga gawain na ganito, nakakapagtaka, nakakapagduda. Diba? Okay? So, yan. Iwanan na natin yan si Polongski, mga kababayan. Natatakot lang yan. Ito naman ang pag-usapan natin. Hay, nako. Ito talagang si dating Senador Antonio Trillan.